Bike Scoot Repeat nagbabalik. Ano, hindi marunong. Matagal tayo hindi nakapag-vlog. Gawa ng meron tayong mga kompromiso sa tunay na buhay. Ngayon off season na tayo sa trabaho. Makakapag-vlog na ulit tayo. Next year na ulit tayo babalik sa trabaho. Kaya kung wala kayong gagawin, samahan nyo ako ngayon. Magkamustahan tayo, magbalitaan tayo. Saka i-welcome na rin natin sa channel yung bago nating bike. Ayan, galit na galit oh. Alright. Yun, BMW R90 Classic Option 719 Matte aluminum, yan ang kulay nito. May kasama na siyang windscreen. Kasama yan, tapos may kasama ang rear cowl. Yan ang mga kasama dun ng Option 719. Naka dual analog needle type na instrument cluster. Siyempre meron din digital configuration dito sa baba. Sorry. Next time natin i-tackle yan. Siguro next vlog. Hindi ko muna didetalye ngayon yung mga features niyan. So ayan, needle type na analog ng instrument cluster niya. Tapos siyempre naka Boxer twin engine. 2-cylinder siya na Boxer twin. Yan ang parang pang eroplano na engine type. Nagkakapitagan ng BMW yan. Tapos naka inverted na telescopic fork na fully adjustable. Yan, fully adjustable sa unahan. Sa likod naman, monoshock na preload saka rebound adjustable. Yan yung pamihit niya. Tapos single dry plate na clutch. Tapos siyempre shaft driven. Wala siyang chain, wala siyang belt. Yan. O ba? LED headlight signals, LED na lahat. Tapos naka Brembo 4-piston caliper na 320 dual disc, 320mm dual disc sa unahan. Sa likod naman, BMW brand na single 265 disc. Paba, top of my head. Naka-slip-on na pipe na to. Seat height. Seat height is 805mm. 510 tayo. Flat. .32 inches inseam ako. Tapos naka-slip-on pipe na to. Pinalitan ko na. Sound profile tayo, mabilis lang. Tunog aeroplano talaga. Galit na galit, ang lutong. O yun lang, pag may nakalimutan ako na feature, singit ko na lang next vlog. Yan ang ating bagong bike, BMW R90 Classic Option 719. Alright! Yun lang, basic features ng ating bagong motor. Nagpalit na ako ng tail tidy. Nagpalit din ako slip-on pipe. Nagpalit din ako ng side mirror.
Naka bar N na tayo. Pinalta natin. So far yun lang naman. Magpalit tayo ng header, so para full exhaust na natin. Malaman pa. Nagpalit din pala tayo ng turn signal sa likod. Maliit na turn signal, rhizoma, ano man ang tawag nila dyan. Baka palitan din natin sa unahan, pero baka una natin tirahin yung full system ng pipe. Natin madadali natin sa sa 68 Moto Centrum. Marami dun marami silang pwedeng pagpilian dun Abangan nyo yung mga next vlog natin. Meron tayong ginagawang bagong series ngayon para, kasi marami tayong mga naging kaibigan sa mga R90 forum na mga taga Japan, taga US, taga Europe, mga English speaking yun kaya syempre hindi tayo naintindihan nun. Para medyo makasabay sila sa channel natin, gumawa tayo ng bagong series, yung tinatawag ko na Pure Sound Series. Isa sa mga bago natin idadagdag sa channel. Gagawin din natin sa Vespa yun, testingin natin sa Vespa rin yun. Bali ginagawa ko lang doon yung engine sound lang, saka yung exhaust sound lang, yun lang, hindi ako sasalita. Sama lang sila sa ride, parang gano'n. Kasi ako bago ko nakuha to, gano'n ang kadalasang pinapanood ko, yung mga Pure Sound series ng R90. Sa mga nagpa-inlove sa akin yan. Ayun, isip tayo ng next topic natin, next vlog. Baka i-enumerate ko kung bakit ito ang pinili nating motor. Mga tawag dyan, top 5 reasons why we chose the R90 Max. May ganun, may mga top reason pa. Hanggang dito na lang. Alright, thank you for watching. Till next vlog. Bye bye.